Tapos pa lang ang libing ni tatay tapos kailangan na kaming magpakasal agad. Parang hindi naman tama yan, ma. Ito ang dalawang kasunduan sa kasal na itinakda ng tatay niyo bago siya na-aksidente. Ang isa ay ikakasal sa Shuja ng grupong minahan at ang isa naman ay sa probinsya. Ito rin ang huling habilin ng tatay mo. Gusto niyo man o hindi, kailangan niyo itong sundin. May pangalan naman ang ating Gujia, ang magpakasal sa isang taga-probinsya. Kapag nalaman ito ng iba, ano na lang ang sasabihin nila sa atin? Isang babae mula sa Linjia-kun ang nagligtas sa buhay ng tatay mo noon. Para makabawi sa utang na loob, nagkasundo sila. Kapag nagkaanak ang dalawang pamilya ng isang lalaki at isang babae, pagsasamahin sila bilang mag-asawa. Ma, ano ba ang naging plano ni tatay? Ang matandang yon, bakit kailangang ang tunay kong anak na si Yuking ang ikasal sa probinsya, habang itong si Gu Xiaoyu ay sa Shujia ipakakasal? Ma, kanino ba talaga ako gustong ipakasal ni tatay? Ikakasal ka sa Linjia-kun at si Yuching naman sa Shujaya. Sabi ko na nga ba, ako talaga ang pinakamahal ni tatay. Hindi maaari. Sinabi sa akin ni tatay na ang Shujia ay maganda lang tingnan sa labas, pero ang totoo ay bulok na ito sa loob. Mahal na mahal ni tatay ang kapatid ko, kaya paanong ako ang ipapakasal niya sa probinsya? Xiaoyu, hindi ka ba naniniwala sa akin? Ate, desisyon ito ni tatay. At isa pa, hindi ba pagsasaka at pag-aalaga ng baboy ang inaral mo sa kolehiyo? Tamang-tama to. Tugma sa pinag-aralan mo. Xiaoyu, kahit na hindi kita tunay na anak, itinuring naman kita na parang sarili kong anak. Sa tingin mo ba ay lolokohin kita? Pero alam nating lahat na mahal ni tatay ang kapatid ko. Paanong hahayaan niyang makasal ito sa Shujia? Siguradong hindi iyon totoo. Ma, ipakita mo naman sa akin ang kasunduan sa kasal. Tama na. Bilang nakatatandang kapatid, bakit hindi mo na lang ako pagbigyan? Sinasabi ko sa iyo, Gu Xiaoyu, sa bahay na ito kami na ni Mama ang nasusunod. Kung kanino ka namin gustong ipakasal, doon ka magpapakasal. Kapatid kita, gusto lang kitang iligtas. Dahil hindi niyo naman pinapahalagahan ito. Sige, magpapakasal ako sa Linjia-kun. Sana ay huwag kayong magsisi. Ma, si Papa, paano niya nagawang ipakasal ako sa probinsya? Nagtataka rin ako. Mahal na mahal ka ng matandang iyon. Bakit hahayaan niyang si Gu Xiaoyu ang mapunta sa Shujia para magpakasaya, habang ikaw ay maghihirap sa probinsya? May lihim kaya sa Linjia-kun na ito? Isang lalaking hindi ko man lang nakita kailanman. Ganito na lang ako nagpakasal. Manugang, sa wakas ay dumating ka na. Tita, sino po kayo? Ako ang biyanan mo. Ay naku, napakaganda naman ng batang ito. Mas maganda ka pa kaysa sa litrato. Manugang, dali. Halika na. Sakay na. Ito ang sasakyang pangkarga namin ng baboy. Huwag mo sana itong ikahiya. Tita, bakit ko naman po iyon ikakahiyang? Dapat pa nga po akong magpasalamat na sinundo niyo ako. Ang anak ko ay pumunta sa bukid para magtrabaho. Kung hindi, ay susunduin ka rin sana niya. Oh, muntik ko nang makalimutan. Ito ang regalo ko. Para sa ating unang pagkikita. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Tita, hindi ko po ito matatanggap. Magkakapamilya na tayo simula ngayon. Ano naman ang masama sa pagbibigay ng regalo? At saka, tradisyon na ito sa ating nayon. Sige na nga, bukal naman ito sa loob nila. At saka, mukhang hindi naman ito gaanong mahal, ayos lang sigurong tanggapin ito. Tita, ito ay... Tita, ano ito? Kung hindi mo ito gusto, marami pa kaming ganito sa bahay. Pwede kang pumili ng kahit ano doon. Tita, magsasaka ba talaga ang pamilya natin? Oo naman, ang pamilya namin ay henerasyon ng mga magsasaka lamang. Dahil pinakasalan mo siya, pasensya ka na sa amin. Gaano ba kalawak ang lupang sinasaka natin? Dito sa paligid ng mahigit 10 baryo, mahigit sa kalahati niyan, ay pag-aari ng pamilya namin. Hindi naman masyadong marami. Mahigit 10 baryo. Hindi pa ba marami iyon? Oo. Manugang ko, hindi talaga iyon marami. Tingnan mo, sa bundok na iyon, ay may mahigit 100,000 tupa. At sa bundok na iyon, ay may mahigit 100,000 baka pa. Pagdating ng panahon, ibibigay namin ang lahat ng iyon sa inyo. At pagdating naman sa mga investment, kayong mag-asawa na ang bahalang magdesisyon. Umupo ka ng maayos. Alis na tayo. Anak, sinundo ko na ang asawa mo. Isa ba siyang magsasaka? Bakit ang lakas ng dating niya? Mahal! Kamusta? Ako si Lin Shen. Kamusta? Ako si Gu Xiaoyu.
Tuloy ka. Ah, 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 ah. Anong nangyari? Oh, mga manok namin ito. Baka, pakiramdam mo ay masyadong luma ang bahay namin at hindi ka sanay tumira rito. Hindi, hindi. Sa tingin ko naman ay maayos dito. Sige, asawa ko, mula ngayon, ako na ang asawa mo. Heto ang isang card. May laman itong milyon-milyong piso. Sapat na siguro ito para sa mga gastusin mo? Heto, Milyon. An milyong piso? oo. Kulang pa ba? Meron pa. Akong ilang card dito, kapag pinagsama-sama, ay aabot siguro ng bilyon-bilyong piso. Tiyak na sapat na ito para sa iyo. Heto oh. Bilyon. Bilyong piso ba ito? Nagbibigay ka lang ng bilyon-bilyon ng ganoon kadali. Ni ang pinakamayamang tao sa Haicheng ay hindi ganyan kagalante, di ba? Huwag na. Huwag na. May dala naman akong sariling pera. Ano man ang kailangan ko, ay ako na lang ang bibili. Tanggapin mo na ito. Dito sa nayon namin, asawa ang humahawak ng pera. Mula ngayon, ang sa akin ay sa iyo na rin. Teka, kung ganito pala kayo kayaman, bakit ikaw at si tita ay hindi lumipat sa lungsod? Hay, sa totoo lang, nananatili ako rito sa nayon. Hindi lang para sa sarili nating kapakanan. Ang mahigit 10 mga nayon sa malapit sa amin ay pawang mga mahihirap na pamilya. Noong mga panahong iyon, nagbigay ang tatay ko ng pera at mga gamit, pero hindi talaga nito nalutas ang ugat ng problema. Kaya sa tingin ko, tanging ang paggabay lamang sa mga kanayon na pagyamanin ng husto ang agrikultura, ang tunay na paraan para umasenso. Ito ang huling hiling ng tatay ko at umaasa akong magagawa ko ito. Huwag kang mag-alala. Agrikultura ang kinuha kong kurso sa universidad. Tutulungan kita sa hinaharap, siguradong matutulungan nating umasenso at yumaman ang mga kanayon. Totoo ba ang sinasabi mo? Uy, anong ginagawa mo? Gabi na? Oras na para matulog. Hindi pa tayo nakakasal? Doon ka sa labas matulog. Sa labas matutulog? 2 lang ang kwarto sa bahay namin. Kung hindi ako matutulog dito, sa kulungan na lang ng baboy ang bagsak ko. Sana man lang ay nagsuot ka ng pantulog. Ito. Mas komportable namang matulog ng hubad. Wala kasi akong habit na matulog ng may damit. Hindi pwede. Magbihis ka. At dapat mong ipangako sa akin na magpapakabait ka lang. Sige, pangako. Ay nako, Gu Xiaoyu o Gu Xiaoyu, bakit ang dali mo namang pumayag? Kahit na mag-asawa na tayo, isang araw mo pa lang naman siyang nakikilala. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Hindi pwede. asawa ko? Pwede bang huwag kang matulog ng nakatagilid? Pumapasok ang hangin. Hindi ako makakatulog kapag hindi nakatagilid. Linshan, pwede bang lumayo-layo ka sa akin? May tumutusok sa akin mula sa iyo. Pwede bang lumayo-layo ka sa akin? May tumutusok sa akin. Asawa ko? Talaga bang? Ikinakahiya mo ako dahil taga-bukid lang ako? Hindi. Oo. Nasasaktan ako sa tumutusok sa akin. Oh, pasensya na. Hindi ko lang talaga mapigilan. Doon ka na lang matulog sa kulungan ng baboy. Talaga. Talagang sa kulungan ng baboy. Oo. Lumabas ka na. Wow, sa atin ba lahat ng lupang ito? Oo, Xiaoyu. Sa atin, ang lahat ng iyan. Ang laki naman. Tama ka. Tama, Xiaoyu. Hindi ba't nasabi ko na sa iyo na dito sa paligid, ang mga lupain ng mahigit 10 baryo ay inuupahan lahat ng anak ko. Kung ganoon, magkano ang kinikita nito sa loob ng 1 taon? Kung sa pagsasaka lang, hindi naman ganoon kalaki ang kita. Nasa 80 milyong piso lang. Akala ko noong una ay nagbibiro ka lang. Sayang lang, dahil hindi masyadong maganda ang ani nitong mga nakaraang taon. Masyadong maraming peste. Sinisira nila ang mga pananim. Kahit anong gawin ay hindi sila maubos-ubos. Hindi ko na rin alam ang gagawin. Kaya ko kayong tulungang gumawa ng pamatay peste. Ha? Isa kang babaeng tagalungsod at lumaking komportable. May alam ka ba talaga sa mga ganitong bagay? Nagtapos ako sa Universidad ng Agrikultura, ito talaga ang linya ko. At saka, nangako na ako kay Linshan. Natutulungan ko ang mga kanayon na guminhawa ang buhay gamit ang kanilang lupa. Ngayon ay pagkakataon ko na para maipakita ang galing ko, hindi ba?
Pero ang trabahong ito ay madumi at nakakapagod. Mayroon ba tayong traktora? Maghintay muna kayo rito. Titingnan ko lang muna ang Mahal! kalidad ng lupa sa buong lupain. Mahal. Ay, mahal. Mag-ingat ka. Bagalan mo lang ang pagmamaneho. Ay naku anak! Hindi ko akalaing si Xiaoyu ay marunong din palang magmaneho ng traktora. Itong napakagaling mong asawa. Dapat mo siyang alagaan at itangin ng mabuti. Kapag pinagalit mo siya at umalis siya, hinding-hindi kita mapapatawad. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ko siya bibitawan kailanman. Mahal? Mahal, kumain ka ng pakwan? Eto oh. Mahal, hanggang hanga na talaga ako sa iyo ngayon. Ang ginawa mong pamatay peste para sa amin, hindi lang ito pumapatay ng mga insekto, kundi pati na rin ang kanilang mga itlog. At saka, tinuruan mo pa ang lahat na gumamit ng drone sa pag-spray ng gamot. Kaya naman, ang ating pagtatrabaho sa bukid ngayon ay bumilis na ng husto. Mahal, ikaw, huwag ka ring magpapapagod ng masyado. Hindi naman ito nakakapagod. Basta ngayong taon, magkaroon ng masaganang ani ang lupang ito. Sulit na sulit ang lahat ng pagod ko. Mahal, kung minsan, pakiramdam ko ay hindi ka talaga mukhang panganay na dalaga ng pamilya Gu, para ka na ring isa sa aming mga magsasaka. Sa totoo lang, noong una, natatakot ako na baka pandirihan mo ang aming pamumuhay sa pagsasaka. Ano namang masama sa pagsasaka? Gusto ko ang mga taga-nayon. Mababait at simple lang ang pamumuhay. Kain na tayo. Xiaoyu. Xiaoyu, maaari niyo ba kaming tulungang makahanap ng paraan na ani na ang lahat ng pakwan sa nayon? Pero ngayon, ayaw na silang kunin ng mga mamimili. Libu-libong kilo ang dami nito kapag hindi pa ito naibenta. Siguradong mabubulok lang ang mga ito. Tara, pupunta ako para tingnan. O sige, Xiaoyu, Xiaoyu, Xiaoyu. Ang dami naming pakwan. Ano na ang gagawin namin dito? Ipaubayan nyo na sa akin. Sinisiguro ko sa inyo, sa loob ng 1 oras, ang lahat ng pakwan na ito ay maibebenta ko lahat. Nabiyak na ang pakwan. Mga kapamilya, sabi nyo kapag nabiyak ko ito gamit, ang aking mga kamay ay mag-order kayo. Salamat sa suporta ninyong lahat. Maraming salamat. Hoy, kapitan, bilisan nyo. Maghanda na kayo ng 2 truck ng pakwan. Hindi na sapat ang paninda natin. Hoy, Linshen, halika rito. Mga kapamilya, nandito na ang gwapong lalaki. Panoorin nyo ito ng mabuti. ha? Basta mag-order kayo ay gagawin niya ang kahit anong iutos ninyo. Ano? Teka lang. Isipin mo na lang na sakripisyo ito para sa ating baryo. Sige na nga. Oh, push-ups ba ang gusto nyo? Walang problema. 86, 87, 88. Mga kapamilya, mag-order na kayo. 100. Wow! Sayaw ba ang gusto nyo? Sige, sayaw. Bilis, Linsien. Ano sa tingin nyo mga kapamilya? Oh, ipapakita niya ang kanyang mga muscle, heto na. Ano, ayos ba? Salamat sa suporta ninyong lahat. Salamat sa inyong mga kapamilya. Maraming salamat. Naubos ang tinda sa loob lang ng 1 oras. Xiaoyu, napakalaki ng utang na loob namin sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo ay tiyak na mabubulok lang ang libu-libong kilo ng pakwan ng buong baryo. Kapitan, dapat po kayong magpasalamat kay Linsien. Gumawa siya ng hindi bababa sa 1,000 push-ups. Linsyan, napakaswerte mo talaga sa napangasawa mo. Marunong na siyang magsaka, magaling pang gumawa ng pamatay peste, at marunong pa sa livestream selling. Kaming lahat sa buong baryo ay hindi kayang pantayan ang galing niya. Hahaha. Simula nang dumating si Xiaoyu, nakinabang tayong lahat sa kanya. Mula ngayon, si Xiaoyu na ang kayamanan ng Linjiakun. Kapag sinubukan mo siyang apihin, hindi ka namin palalampasin. Tama, hindi ka namin palalampasin. Hindi ko gagawin yon. Anong nangyari? Anong nangyari? Ayos lang ako. Bigla lang akong nahilo. Sobra kang napagod nitong mga nakaraang araw. Kailangan mong magpahinga ng mabuti. Panahon na ngayon ng anihan. Hindi ako pwedeng magpahinga. May natitira pang pakwan, ituloy nyo lang ang pagbebenta. Xiaoyu, Xiaoyu. Xiaoyu, 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 Xiaoyu. mahal, ito ang mga pagkaing inihanda ni na kapitan para lumakas ang katawan mo. Ito ba ang pagkaing bukid na kinakain nyo? Oo,
Oo, may problema ba rito? Kung hindi mo ito gusto, padadalhan ka namin ng iba. Oo, Huwag na, huwag na. Napagod lang talaga ako ng sobra. Magiging maayos din ako pagkatapos magpahinga ng kaunti. asawa ko, isang suwerte para sa Linjia Kun na narito ka. Suwerte ko na mapakasalan kita. Hindi ko hahayaang mahirapan ka. Oo. Bakit ang corny mo? May ibang tao pa rito. Ha? Linsian, ilang araw na rin simula nang mapabilang si Xiaoyu sa atin. Ang inyong kasal ay hindi na dapat ipagpaliban pa. Ako na ang bahala. Sa susunod na mga araw ay gaganapin na ang inyong kasal. Sige. Mga kanayon, tapos na ang pagtitipon. Tara. Umupo ka, asawa ko. Tama ang sinabi ng punong nayon. Dapat kitang pakasalan sa isang marangyang paraan. Ganito, ang ating kasal ay gaganapin sa pinakamarangyang hotel sa dagat. Ano sa tingin mo? Hindi naman ako nagpakasal sa iyo para sa karangyaan. Sa tingin ko ay sapat na ang kasal sa nayon. Doon ay naroon ang lahat ng ating kanayon. Napakasaya noon. Pero hindi ba masyadong hindi patas ito para sa iyo? Ang mahalaga sa kasal ay hindi ang forma, hindi kung gaano ito kagarbo, kundi kung ang taong pinakamahal mo ay nasa iyong tabi. Sige, sasabihan ko ang pamilya mo bukas para makadalo sila sa iyong kasal. Oo, Huwag na lang. Kilala ko sila, hindi sila pupunta. At saka dahil sobrang ayaw nila sa probinsya, nag-aalala ako na baka may masabi silang hindi maganda. aasikasuhin natin sila ng mabuti. Hindi ako naniniwalang hindi sila makatuwiran. Pero Nandito ako. Hindi ko hahayaang may mang-istorbo sa kasal natin. Napakaswerte ng anak ko na ikaw ang naging manugang niya. Tunay na biyaya ito para sa kanya. Ha? Ma, marami akong biniling regalo para sa inyo. Kukunin ko lang po para sa inyo. Anak, hanggang kailan ko pa ba siya kailangang tiisin? Nasusuka ako kapag nakikita ko siya. Naku, Nay, wala tayong magagawa dahil malapit ng malugi ang Shujia ngayon. Sa ngayon, sa Gujia lang tayo pwedeng umasa para malampasan ang krisis na ito. Pero Nay, huwag kayong mag-alala. Hanggat makuha ko na ang mga ari-arian nila, siguradong sisipain ko siya palayo. Oo nga pala. Nabalitaan ko na ang misteryosong pinakamayamang tao sa Haicheng ay nagpakita raw kamakailan sa Linjia-kun. Kung makukuha natin ang puhunan niya para sa atin, hindi ba't biglang aangat ang ating sushi? Ang pinakamayamang tao sa Haicheng ay nasa Linjia-kun. Hindi ba doon nagpakasal si Gu Xiaoyu? Ma, talaga bang nasa Linjia-kun ang pinakamayamang tao sa Haicheng? Ano? Sigurado ka bang tama ang narinig mo? Sa liblib at mahirap na lugar na iyon, paano matatagalan ng mayaman ang manatili roon? Naku ma, paano naman ako magkakamali ng dinig at kailangan nating maunang makarating doon? Dahil kung hindi, kapag naunang yumaman ang Sujia, tiyak na lalo nila tayong mamaliitin. May punto ka. Tamang-tama. Kakatanggap ko lang ng imbitasyon sa kasal ng ate mo. Wala sana akong balak pumunta. Kasal? Kawili-wili. Gusto ko talagang makita kung gaano kalunos-lunos ang buhay ng ate ko ngayon. ngayon, sa wakas ay naikasal na ako sa kanya. Mahal? Sabi sa akin ng pamilya mo na hindi sila makakarating ngayon. Noon ko pa alam na ganito ang mangyayari. Hindi nila ako kailanman itinuring na bahagi ng Gujia. Ano naman kung wala ang pamilya mo? Mahal ka ni Mama. Mahal ka ni Linsian. Ang aming Xiaoyu ay hindi taong walang pamilya. Tama iyan, mahal. Simula ngayon, ito na ang iyong tahanan. Ano man ang mangyari. Mahal ka naming dalawa ni Mama habang buhay. Linshan. Maraming salamat sa inyo. Ano ang tinawag mo sa akin? Ay, ang mahal ko. Ang mabuti kong manugang. Ito ang regalo ni Mama para sa pagbabago ng tawag mo sa akin. Kunin mo ito. Amber Green. Hindi ba't napakamahal nito? Masyado itong mahalaga. Hindi ko ito matatanggap. Hindi ito mahal. Hindi ito mahal. Ngayong binago mo na ang tawag mo sa akin. Hindi lang kita manugang, kundi anak na rin kita. Kaya para kay Mama na bigyan ng anak, ng mga bagay, ay nararapat at bukal sa loob ko. Xiaoyu, tanggapin mo na iyan. Ay naku, huwag ka nang umiyak. Nagkakalat na ang makeup sa mukha mo. Congratulations sa inyo. Ha. Congratulations. Oh, nandito na ang mga kababayan. Tuloy po kayo at maupo sa loob. Tuloy po kayo? Linsian, Xiaoyu, congratulations. Natatakot kaming mahuli sa inyong malaking araw? Tingnan nyo, bagay na bagay talaga sila at tadhana para sa isa't isa. Kapitan, mga tito at tita, tuloy po kayo sa loob. Hindi maaari iyon. Hindi pa nakakapagbigay ng regalo ang lahat. Hindi ba? Tama. Oo nga,
magregalo muna tayo at Bago tayo kumain. Pagbati sa inyo. pagbati sa inyo. Bakit ang kapal naman yata ng sobrang ito? Hindi ba masyadong malaki ito? Hindi madali para sa mga taga-nayon ng kumita ng pera. Kaya bawiin nyo na ito. Hindi maaari. Ang Linjia Kun namin ay dahil sa inyo kaya. Naging ganito ang itsura nito ngayon. Ang pera ng mga taga-nayon ay galing din sa tulong nyo sa amin para kumita. Ang pagbibigay namin ng regalo kina Lin Sien at Xiaoyu ay bukal sa aming loob. Tama. Tsaka, ang perang ito ay pasasalamat kay Xiaoyu sa pagtulong sa amin sa maraming problema nitong buwan. Dapat nyo itong tanggapin. Sige, kung ganoon ay tatanggapin na namin ito. Ano pang tinatayo nyo dyan? Magsisimula na ang kasal. Tuloy po kayo sa loob. Tuloy po kayo. Tara. Yumukod sa langit at lupa, igalang ang kalangitan. Yumukod sa mga magulang, igalang ang mga magulang. Mag-asawa ay magyukuran. Pag-ibig na malalim at pangmatagalan. Tapos na ang seremonya. Dumating na ang pamilya ng bride. Anong klaseng kasal ito? Ang dumi at ang luma na. Mabuti na lang at hindi ako nagpakasal sa probinsya. Kung hindi, mas masahol pa ito kaysa mamatay. Ay balay, nandito na pala kayo. Tuloy po kayo. Huwag na. Sisilip lang kami. Ate, ang poor naman ng kasal mo. Masyadong nakakaawa naman. Ano man ang lagay ng kasal ko? Ano bang pakialam mo? Wala ngang pakialam. Pero gusto ko lang kayong paalalahanan. Huwag niyong isipin na dahil napakasalan niyo si Gu Xiaoyu ay makakaakyat na kayo sa Gujia. Sinasabi ko sa inyo, wala kayong makukuhang kahit anong pabor sa amin. Makakaakyat? Guyutsing, huwag kang masyadong kampante. Ay, balae. Ang buong pamilya namin ay gustong-gusto talaga si Xiaoyu. Anong makakaakyat o hindi? Hindi kami natatakot. Kahit kumuha pa kayo ng pabor, hindi namin kayo pagbabawalan. Ma, pakinggan mo. Minamaliit pa nila ang ating Gujia. Mukhang hindi kayo. Pumunta rito para sa kasal ko. Kaya pakiusap, umalis na kayo. Sino ba ang gustong pumunta sa ganitong klaseng kasal sa probinsya? Sasabihin ko ang totoo sa inyo, pumunta kami rito sa Linjia Kun para hanapin ang pinakamayamang tao sa Haicheng. Gusto ko lang makita kung gaano kahirap ang buhay mo ngayon. Nakita mo na ang gusto mong makita. Pwede na ba kayong umalis? Gu Xiaoyu, ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Lakas ng loob mong magsalita ng ganyan sa akin. Asawa na siya ngayon ni Lin Sien. Sabi ng asawa ko, ayaw niyang makita ang mga mukha ninyo, kaya lumayas na kayo ngayon din. Layas. Gu Xiaoyu, tingnan mo ang nangyari sa buhay mo. Kailangan mo pa ba ng asawang taga-probinsya para lang ipagtanggol ka? Tumahimik ka. Hala naku, iha. Ano ba itong mga sinasabi mo? Magkakapamilya naman tayong lahat dito. Umalis ka nga rito. Ang dumi-dumi mo. Sino ba ang nagsabing pamilya tayo? Guyutsing, nagawa mo pang hawakan ang biyanan ko? Matandang taga-nayon lang naman siya. Bakit hindi ko siya pwedeng hawakan? Hindi ko naman siya sinaktan. At saka, kahit ang buhay pa niya, ay wala namang gaanong halaga. Gu Xiaoyu, mula pagkabata, hindi man lang ako dinapuan ng kahit isang daliri ni na papa at mama. Nagawa mo pa akong saktan. Ate mo ako, tinuturuan lang kita kung paano makipag-usap ng maayos sa nakatatanda. Anong klaseng nakatatanda ang isang matandang taga-bukid na iyan? Wala akong ganoong kahirap na nakatatanda. Ma, ipagtanggol niyo naman ako. Tama na. Huwag ka nang mag-eskandalo. Ayusin mo ang iyong imahe. Huwag kang tumulad sa ate mong ito na nagpakasal sa probinsya. At nawala na ng modo. Xiaoyu, kahit na narito kami para hanapin ang pinakamayamang tao, dahil ngayon ang araw ng kasal mo, bilang pamilya mo dapat ay may maibigay din kami sa iyo. Ang kaunting perang ito, kunin mo na. Ang anak na babaeng nag-asawa na ay parang tubig na itinapon na hindi na mababawi, kaya wala ka ng kinalaman sa Gujia pagkatapos nito. Sa tingin nyo ba ay mapapaalis nyo na ako sa halagang 200 piso? Naaalala ko bago pumanaw si Papa, ay binigyan niya ako ng 5% ng shares sa kumpanya. Tungkol naman sa konting shares na iyon, nailipat na niya iyon sa aming mag-ina. Ngayon ay wala ka ng kahit ano. Sinong nagsabing walang-wala ang asawa ko? Nandito ako para sa kanya. Ang lahat ng sa akin ay sa kanya rin. Sus, ano naman ang maibibigay ng isang magsasakang katulad mo? Ate, bubulungan kita. Alam mo bang ang dote ko ay aabot sa mahigit 10 milyong piso? Pareho kaming anak ni Papa. Bakit naman ang unfair niya? Unfair? Paano mo naman ihahambing ang sarili mo kay Guyuching? Ikakasal siya sa Shujia, kailangang malaki ang dote niya para hindi siya maliitin ng iba doon. Ikaw naman ay nagpakasal lang sa bukid. Iyan lang ang halaga mo? Kaya bilisan mo at kunin mo na iyan. Hemp, hindi pa naman ako ganoon kadesperado para kailanganin ang awa ninyo. Huwag kang mag-alala, simula noong araw na umalis ako sa Gujia, wala na akong kinalaman sa inyo. Balae, ayaw nyo na ba sa perang ito? Hindi talaga kami nagkukulang sa pera.
Huwag na kayong magpanggap, hindi ba't kilalang kilala na namin kayo? Hindi ba't gusto niyo lang kumapit sa aming Guji para mabawasan ng dote? Dahil ayaw naman niya ng dote, hindi na rin kami tatanggap ng dote. Balae, ayaw nyo na ba talaga sa doting ito? Ang ganito kabait na dalaga. Ay ibibigay nyo lang sa amin ng libre. Iyong kakarampot na doting iyon ay hindi man lang sasapat sa pambayad namin sa isang kainan. Linsian, anong dote ang sinasabi mo? Bakit wala akong alam tungkol dito? Asawa ko, matagal na naming inihanda ito ni nanay. Tingnan mo. Ngayong magpapakasal ka na sa pamilya, Lin. Ay siguradong hindi ka namin babaliwalain. Tingnan mo. Asawa ko, itong mga dote na ito. Tapat na ba para pakasalan ka? Iba ang lahat ng dote para sa ate ko? Paano nangyari ito? Nay, ang halaga ng mga ito ay aabot sa daan-daang milyong piso na. Huwag kang mag-alala, Balae. Aalagaan namin ng mabuti si Xiaoyu sa pamilya namin. Dahil ayaw nyo naman sa mga ito, ibibigay na lang ang lahat ng ito kay Xiaoyu. Sandali lang. Bakit? Nagsisisi ka na ba ngayong nakita mo na ang ganito karaming pera? May mga sira ba ang ulo nyo? Si Gu Xiaoyu ay walang kahit na ano. Bakit siya magiging karapat-dapat sa ganito kalaking pera? Basta't mapakasalan ko si Xiaoyu, kahit magkano pa, ay handa akong gumastos. Nakita nyo na ba? Dito sa amin, ay hindi lang ako naghihirap, kundi napakasaya ko pa rito. Mula ngayon ay pakiusap na ang asawa at biyanan ko ay respetuhin nyo naman ng kaunti. Naku, muntik na niyo akong maloko roon ah. Talaga bang tingin niyo sa amin ay mga tanga? Nag-compute ako. Kahit pa ibenta ang mahigit 10 baryong ito, ay hindi pa rin aabot sa kahit kusing yan. Siguradong peke ang lahat ng ito, di ba? Tama. Sa tingin ko rin ay mukhang peke ang mga ito. Nagdadala ng mga pekeng gamit para lang magkunwaring mayaman. Peke? Balae, ito ay ipinagawa ng anak ko sa isang kilalang eksperto. Paano ito magiging peke? Tita, taos puso ang hangarin kong pakasalan si Xiaoyu. Isa pa, ang ganitong mga gamit ay hindi na kailangang pekein pa. Tama. Ang halagang iyan ay barya lang para sa amin. Gu Xiaoyu, ngayon ay malinaw na sa akin. Itong buong pamilyang pinakasalan mo ay may mga problema sa utak. Sinasabi ko sa inyo na huwag na kayong magpanggap dahil yung mga hindi nakakaalam ay baka isiping ang asawa mo nga ang Haicheng Xiufu. Ang Haicheng Xiufu ay isang magsasaka. Napakatawa-tawa naman yan, hindi ba? Balae, sa totoo lang, ang Haicheng Xiufu na kanina nyo pa binabanggit, sa katunayan, ay ang anak ko mismo. Ma, pakinggan mo. Kung ano ang sinabi ng baliw na babaeng iyon kanina, ang taga-probinsyang pinakasalan ni Gu Xiaoyu ay ang pinakamayaman sa Haicheng. Hahaha. May sira sa ulo ang buong pamilyang ito. Anak, huwag na natin silang pansinin. Hayaan mo silang mabuhay sa sarili nilang mundo. Alis na tayo agad pagkatapos ng kasal na ito. Baka mahawa pa tayo sa mga probinsyanong ito. Xiaoyu, bakit ba napakayabang at nakakairita ng pamilya mo? Kaya pala ayaw mo silang papuntahin dito. Ma, wag mo na silang pansinin. Tutal, pagkatapos ng kasal, ay aalis din naman sila. Mahal ko, hindi ko akalain na sa dati mong tahanan ay nakaranas ka ng ganyang kalupitan. Pero huwag kang mag-alala. Mula ngayon, ay wala nang makakaapi sa iyo kahit kailan. Oh, nga pala. Ito ang pink diamond na ipinagawa ko talaga para sa iyo. Tingnan mo. Gusto mo ba ito? Ma, tingnan mo dali. Ang singsing sa kamay ni Gu Xiaoyu ay isang napakagandang pink diamond. Mukhang totoo ang isang iyon. Ang halaga nito ay hindi bababa sa 80 bilyong piso. Paano siya nagkaroon ng ganyang klase ng pink diamond? Ibinigay ba iyon sa kanya ng tatay mo? Ma, mahal na mahal ako ni Papa. Paano naman niya ibibigay iyon sa kanya? Oh, alam ko na. Hoy, Guyutsing, anong ginagawa mo? Magnanakaw ka. Ninakaw mo sa akin ang pink diamond na ito, no? Guyutsing, nababaliw ka na ba? Anong karapatan mong sabihing ninakaw ko ang pink diamond na ito sa iyo? Huwag ka nang magpanggap. Itong pink diamond na ito ay nagkakahalaga ng 8 bilyong piso. Siguradong noong umalis ka ng bahay, ay palihim mong kinuha ang pink diamond na iniwan sa akin ni Ama. Anong pinagsasabi mong kalokohan? Ang pink diamond na ito ay ibinigay ng anak ko, sa manugang ko. Paano naging nakaw iyan? Patingin ninyo ang lahat. Sobrang hirap na ng pamilya nyo. Makakabili ba kayo ng ganitong klaseng pink diamond? Sino ang maniniwala? Ang ganito kagandang pink diamond ay paanong magiging sa iyo? Siguradong iniwan ito ni Papa para sa akin. Ikaw na bata ka. Bakit ka nangaagaw ng gamit ng iba? Sa manugang ko ito, ibalik mo sa kanya. Umalis ka sa harap ko. Nay, Ikaw na matanda ka. Dinumihan mo ang brilyante ko. Kahit 10 buhay mo pa ay hindi sapat na pambayad dito. Guyutsing,
Tingin ko ay masyado ka nang nasanay sa layaw. Ibalik mo sa akin ang pink diamond at saka humingi ka agad ng tawad sa biyenan ko. Pinapahingi mo ako ng tawad sa taga-bukid na ito. Nababaliw ka na ba? At saka, uulitin ko uli, ang pink diamond na ito ay kay Gu Yuching. Bakit ko ito ibibigay sa'yo? Ibalik mo sa akin. Akin na. Hoy! Bitaw. Mahal! Gu Xiaoyu, sino ka sa akala mo para mangahas na makipag-agawan sa akin? Ikaw na probinsyana ka? Ito ay usapang pamilya ng mga Gujia. Wala kang karapatang makialam. Asawa ko siya. Subukan mong hawakan siya ulit. Ibigay mo yan. Ibalik mo sa akin. Asawa ko. Ang pink diamond na ito ay naisuot na ng maduming tao. Hindi na natin ito kailangan. Sa susunod, pagagawan kita ng bago. Itatapon na lang ba ito? Dapat sana sa napakasayang araw na ito. Ninais ko sanang bigyan kayo ng respeto alang-alang sa pamilya ni Xiaoyu, pero hindi ko akalain na ganito kayo kawalang galang. Ngayon din ay magsilayas na kayo sa Linjia-kun. Layas! 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 Ano? Pinalalayas mo kami? Hemp! Kapitan! Kapitan! Ikaw ang kapitan dito. Narito ang 40 milyong piso, kunin mo na ito. Palayasin mo ang pamilyang ito sa Linjia-kun. Hindi sapat na basta na lang sila palayasin. Gusto ko ring paluhurin sila at paghingiin ng tawad sa akin. Dahil kung hindi mapapawi ang galit na nararamdaman ko. Bakit? Tingin mo ba ay kulang pa ito, kapitan? Sa liblib na lugar na ito. Siguro ang buong baryo ay hindi pa nakakakita ng ganitong kalaking pera sa buong buhay nila, di ba? Hemp, sino ang pinapaluhod at pinapahingi mo ng tawad? Ang tanong ko ay kung bingi ka ba o bulag. Matandang hukluban? Siyempre sila iyon. Ikaw na matanda ka. Kilala mo ba kung sino kami? Ang lakas ng loob mong sakta ng anak ko. Ikaw na matandang to. Alam mo ba kung sino kami? Ang lakas ng loob mong sakta ng anak ko. Alam ko, hindi ba't pamilya lang kayo ni Xiaoyu na mula sa walang kwentang Gujia na yan? Alam mo naman pala kung sino kami, pero nakuha mo pang saktan ako. Pinapunta kayo rito para magdiwang sa kasal, hindi para manggulo rito. 40 milyong piso lang yan. Sino ang tinatakot nyo? Xiaoyu, patawad ha. Hindi namin ito naisayos ng mabuti na hayaang ang mga ganitong tao ay sirain ang inyong kasal. Kapitan, wala po iyon. Hindi nyo naman po kasalanan ito. Dahil naging pamilya rin tayo noon, humingi lang kayo agad ng tawad sa biyanan ko at pakakawalan ko na kayo. Xiaoyu, sa tingin mo ba dahil kumampi ka sa mga taga-probinsyang ito, ay wala na kaming magagawa sa iyo? Alam mo ba kung sino ang bumubuhay sa mahigit 10 baryo rito? Si Boss Liu ng investment group. May malalim na samahan ng Gujia sa kanya. Isang tawag lang sa kanya ay darating siya. Tignan natin kung sino ang kailangang lumayas sa nayong ito. Maghintay lang kayo. Sige, tingnan nga natin. Kung sino sa huli ang siyang lalayas dito. Ginoong Liu, sa wakas ay dumating ka na rin. Tinulungan ako ng Gujia noon. Pero, nabayaran ko na ang utang na loob na iyon. Alam ko, kaso maagang pumanaw ang asawa ko at kaming dalawa na lang ng anak ko ang naiwan. Kung hindi lang talaga importante ay hindi ako mangangahas na istorbohin kayo. Sige na, tutulungan kita sa pagkakataong ito lang. Sa susunod na mangyari ang ganito, huwag mo na akong tatawagan. Alam ko. Ginoong Liu, sila iyon. Ang grupo ng mga bastos na tao mula sa liblib na lugar na ito, nagtulungan silang iset up at gawa ng masama ang pamangkin mo. Dapat mo silang bigyan ng leksyon para sa akin. Gusto ko rin silang paluhurin at paghingiin ng tawad sa akin. Kayong mga bastos na tao ang talagang may lakas ng loob. Makinig kayong mabuti. Ako si Liu Qingshan. Ang Gujia ay sa akin. Ang pang-aapi sa kanila ay para na ring pagkontra sa akin. Magbibilang ako hanggang 3, lumuhod kayo at humingi ng tawad ngayon din at ituturing ko na hindi nangyari ang kaganapan ngayong araw. Ginoong Liu, gusto mo bang tignan muna kung sino ako? Wala akong pakialam sa'yo. Ginoong Lin, Leo, hindi ko talaga akalain na may kaugnayan ka pala sa ganitong klase ng tao. Hay nako, noon, nagkamali pala kami ng tingin sa iyo. Kilala ba natin ang Ginoong Liu na ito? Isa lang siyang maliit na opisyal na kapapasok lang sa Lim Group. At ako pa ang mismong nagtaas sa kanyang posisyon. ito. Ginoong Liu, anong nangyari sa'yo? Umaasa pa naman sa'yo ang mga taga-bukid na ito para sa kanilang pagkain. Kung wala ka, siguradong magugutom sila ng husto. Ginoong Liu, narinig ko na.
Isa ka na palang opisyal sa tabi ng pinakamayamang tao sa Haicheng. Anong ikinatatakot mo? Kumilos ka na. Ginoong Liu, kilala mo ba ang pinakamayamang tao sa Haicheng? Aba, bakit hindi mo sinabi sa akin? Napakagaling. Ngayong araw ay walang makakatakas kahit isa sa mga taga-Linjia Kun na ito. Hemp. Huwag ka nang magsalita. Tumahimik ka na. Mr. Liu, ano ba ang ibig mong sabihin? Mga taga-probinsya lang naman sila. Ano ba ang kinatatakutan mo? Sinabi ko na sa'yo, huwag ka nang magsalita pa. Oh, naintindihan ko na, Mr. Liu. Natatakot ka na baka gumawa sila ng gulo, di ba? Kung gagawa sila ng gulo, didisiplinahin mo sila. Hey, tama ang sinabi niya. Pero pwede mo siyang tanungin kung may lakas ba siya ng loob? Mr. Lin, wala akong kinalaman sa kanila. Lalong-lalo na at hindi ko sila gaanong kakilala. Mr. Liu, malaking pera ang ipinuhunan sa iyo ng Gujia noon. Ngayon ba ay hindi mo na kayang manindigan para sa amin laban sa mga taga-probinsyang ito? Babayaran ko na lang ng 10 beses ang utang ko sa Gujia noon. Pwede ba? Pakiusap, huwag mo na akong idamay. Isipin mo na lang na hindi ako pumunta rito ngayon. Hoy, Mr. Liu, anong ibig mong sabihin? Bitawan mo ako. Ano bang ibig mong sabihin? Mr. Liu, Bitaw! Ikaw, huwag mo na siyang pilitin. Kahit bigyan mo pa siya ng matinding tapang ay hindi niya pa rin magagawa iyan. ikaw na hampas lupa. Sino ka ba sa akala mo? Ang lakas ng loob mong maliitin si Mr. Liu? Siya kaya ang tauhan ng pinakamayamang tao sa Haicheng. Hindi niyo sila kayang kalabanin. Ikaw, Chen Shuxiang. Wala akong pakialam kung gusto mong mapahamak. Pero pwede ba? Huwag mo akong idamay. Mr. Liu, ano ba talaga ang ikinakatakot mo? Mr. Liu, bibilang ako hanggang 3. Paalisin mo ang maginang ito sa kasal ko. Huwag na kaming gambalain pa. Sige po, naintindihan ko na. Mga tauhan? Ilabas sila. Mr. Liu, anong ibig sabihin nito? Anong ibig kong sabihin? Mula ngayon ay wala na akong anumang kinalaman sa Gujia. Kapag naglakas loob pa kayong manggulo sa Linjia Kun, siguradong hindi ko kayo mapapalampas. Ilabas sila at itapon sa labas. Gu Xiaoyu, maghanda ka. Tiyak na pagbabayaran mo ang kahihiyang ibinigay mo sa akin ngayong araw. Gu Xiaoyu, humanda ka sa akin. Ibabangon ko ang sarili ko at ibabalik sa iyo ang lahat ng kahihiyang ito. Asawa ko, pasensya ka na. Dapat nakinig ako sa iyo. Hindi ko na sana sila pinapunta rito. Mahal, sa totoo lang ay dapat akong magpasalamat sa iyo dahil nakita ko na ang kanilang tunay na masamang ugali ngayong araw. Simula ngayon, putol na ang ugnayan ko sa Gujia. Wala na kaming kinalaman sa isa't isa. Oo. Mr. Lin, hindi ko talaga alam na. Ang pamilya niyo pala ang binangga nila. Kung alam ko lang talaga, kahit magkaroon pa ako ng sandaang lakas ng loob ay hindi ako pupunta rito. Mr. Liu, pinapayuhan kitang magtrabaho ng maayos at tapat. Huwag na huwag kang makikihalubilo sa mga taong walang kwenta. Sige, naintindihan ko na po. Puputulin ko na rin ang ugnayan ko sa Gujia simula ngayon. Layas. Nay, pasensya na po. Dahil sa akin, napahiya pa kayo rito sa nayon natin. Anong nakakahiya roon? At isa pa, wala ka namang kinalaman doon. Ikaw, mananatili kang paborito kong manugang. Poprotektahan ka namin mula ngayon. Kami ang palaging susuporta sa iyo. Sige na, sige na. Simulan na ang kainan. Kain na tayo. Halina kayo. Halika na. Nakakagigil talaga ako. Nay, bata pa lang ako. Hindi ko pa naranasan ng ganitong kahihiyan. Tignan niyo naman kung anong klaseng tao iyang si Mr. Liu na nahanap niyo. Tignan niyo siya. Takot na takot siya sa mga taga-nayon na iyon. Nagtataka rin ako. Isa na siyang opisyal sa Lin Group ngayon. Sino pa ba ang dapat niyang ikatakot dito sa Haicheng? Maliban na lang kung ang napangasawa ni Gu Xiaoyu ay ang tunay na pinakamayamang tao sa Haicheng. Ma, huwag mong sabihing nahawa ka na rin sa mga tangang iyon. Ang napangasawa ni Gu Xiaoyu ay mga hamak na tao lang. Anong pinagsasabi nilang pinakamayamang tao sa Haicheng? Napakakatawa talaga. Baka masyado lang akong nag-iisip. Kung nandito lang si Papa, kailangan pa bang magtiis ng Gujia ng ganitong kaapihan? Iniisip ko pa namang maunang mahanap ang pinakamayamang tao sa Haicheng para hilingin siyang mag-invest sa Gujia. Kapag nangyari iyon, ito pa ang maglalakas loob na maliitin ang Gujia. Magtiis ka muna. Kapag nakabangon muli ang Gujia, siguradong tuturuan ko ng leksyon ang pasaway na batang iyon para sa iyo. Hindi maaari. Hindi ko ito mapapalampas. Hindi man natin sila kayang labanan, pero tiyak na kaya iyan ng Shujia. Ikaw pala talaga ang pinakamayamang tao sa Haicheng? Sabihin mo, hanggang kailan mo pa balak ilihim ito sa akin? Mahal? Hindi ko sinasadyang itago ito. Natatakot lang ako na... Matakot sa ano? Natatakot kang baka isa akong mukhang perang babae na sisira sa reputasyon ng Linjia. Ganoon ba? Naku naman, mabuti na lang at napakaswerte ko na nakapag-asawa ako ng isang mabait at matalinong asawang gaya mo. At hindi ka ba natatakot na baka dahil lang talaga sa pera kaya ako sumama sa iyo? Mahal, basta maging masaya ka lang. Bukas na bukas ay sasamahan kita para sa notarization ng ating mga ari-arian at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pera ko.
Kung wala ka, wala ring saysay kahit gaano pa karami ang kitain kong pera. Ikaw lang ang tanging gusto kong pakasalan at ikaw lang talaga dapat. Kailan ko ba makakalong ang aking mga apo? Nay, pumasok kayo nang hindi man lang kumakatok. Ay nako, ay pasensya na talaga kayo. Aalis na ako, lalabas muna ako. Sandali, inay, tamang-tama po ang dating ninyo. Pinag-uusapan lang namin ni Lin Xian ang tungkol sa paghahanda para sa inyong ika-6 na pong kaarawan. Ay nako, matanda na ako para sa ganyan. Kahit simpleng handaan na lang sa baryo ay sapat na. Hindi po pwede iyon. Kayo ang pinakamabait na biyenan sa buong mundo. Gusto ko pong paghandaan kayo ng maayos. Tama, sundin natin si Xiaoyu. Gawin na lang natin ito sa Haisheng Dujian. Pagdating ng araw na iyon, iimbitahan natin ang lahat ng ating mga kababaryo para talagang maipagdiwang natin ang kaarawan ni inay. Mahal ko, makikinig kaming dalawa ni inay sa iyo. Sige, ituloy nyo lang. Ituloy nyo lang ang ginagawa ninyo. Hi. Guyuching, sabi ko naman sa'yo magpakatalino ka naman ng kaunti. Sabi ko lang naman na ang hate siyang Xiufu ay nagpakita sa Lin Jiakun. Hindi ko naman sinabing nakatira siya sa Lin Jiakun. Ginagawa ko lang naman ang lahat ng ito para sa iyo, kung hindi, bakit naman ako pupunta sa Linjia-kun? Talagang hindi ko akalain na ang pamilya Gujia ay hahantong sa ganitong kalagayan. Inapilang pala kayo ng isang grupo ng mga prom-D at kailangan niyo pa akong humarap para sa inyo. Marami silang masyado. At ang ate ko ay nagpakasal sa pamilya Linjia, kaya may impluensya siya sa Linjia-kun. Impluensya. Mga hamak na magsasaka lang naman sila. Ano naman ang dapat ikatakot sa kanila? Ibig sabihin ba niyan ay handa kang samahan ako na pumunta sa Linjia-kun para turuan ng leksyon ang mga bastos na taong iyon? Hay naku, asawa ko. Naglakas loob silang apihin ang asawa ko. Siguradong gaganti tayo para rito. Pero hindi muna sa ngayon. Makinig ka, asawa ko. May nakuha akong balita kamakailan. Narinig ko na ang ina ng Heicheng Xiufu ay magdadaos ng kanyang ika-6 na kaarawan sa Haisheng Dujian. Nabalitaan ko na ang nanay ng pinakamayamang tao sa Haicheng ay magdiriwang ng kanyang ika-6 na kaarawan sa Haisheng Dujian. Pagdating ng oras na iyon, magbibigay tayo ng malaking regalo at magpapakita sa harap ng pinakamayamang tao sa Haicheng. Sa ganoong paraan ay aangat ng husto ang Shujia at Gujia, hindi ba? At kapag nangyari iyon, magiging napakadali na para sa atin na tapakan ang mga walang modang tao sa Linjia-kun, hindi ba? Talaga ba? Sige, susunod ako sa lahat ng sasabihin mo. Pero asawa ko, baka kulangin ang pera ko kaya kailangan ko ang tulong mo. Ang Zujia ay kailangan pang gumamit ng pera ko. Asawa ko, sariling plano ko lang ito at hindi dumaan sa kumpanya. Hindi ba gusto mong laging mataas ang tingin sa iyo ng nanay ko? Kapag matagumpay nating nakatagpo ang pinakamayamang tao, ikaw na ang magiging tagapagligtas ng Shujia. Pagdating ng oras na iyon, sino pa ang maglalakas loob na maliitin ka, tama? Oo, tama ka rin. Ito na lang ang natitira sa akin. Asawa ko, huwag kang mag-alala. Ikaw ang pinakamahal ko sa buhay na ito. Siguradong aalagaan kita ng mabuti. Kapag nakaabot na ako sa tuktok sa pagkakataong ito, agad kitang hihiwalayan, babae ka. Ma, kumusta po rito? Gusto niyo ba ang lugar na ito? Kahit ano pang ihanda ng manugang ko ay masaya na ako. Tuwang-tuwa ako. Hindi ba si Gu Xiaoyu iyon at ang kanyang biyanang probinsyana, pati na rin ang kanyang asawa? Bakit sila nandito? Ano ang sinabi mo? Mahal, parang nakita ko si Gu Xiaoyu na pumasok kasama ang biyanan niyang taga-probinsya at ang asawa niya. Si Gu Xiaoyu, hindi ba iyon ang kapatid mong nag-asawa sa probinsya? Siguradong nagkamali ka lang ng tingin. Anong klaseng lugar ba ito? Ito ang pinakasosyal na hotel sa Haicheng. Ang mga taga-probinsyang iyon, ang sweldo nila sa loob ng isang buong taon ay baka hindi pa sapat para sa isang kainan dito. Nagkamali ako ng tingin? Imposible naman. Isipin mo kung anong araw ngayon. Ngayon ang ika-6 na kaarawan ng nanay ng pinakamayamang tao sa Haicheng. Inarkila nila ang buong hotel, kaya hindi basta-basta makakapasok ang kahit sino, lalo na ang mga taga-probinsyang iyon. Talaga, kayang nagkamali lang ako ng tingin? Asawa ko, tara na. Naghihintay sa atin ang pinakamayamang tao. Sandali. Sino ba kayo? Hindi niyo ba alam na ang lugar na ito ay nireserba na para sa araw na ito? Kayo po siguro si Shen Diengli ng Haisheng Dujian, tama po ba? Kumusta po kayo? Ako po si Xu Lang mula sa Shujia. Narito po ako ngayong araw kasama ang asawa ko para batiin ang ina ng pinakamayamang tao sa kanyang kaarawan. Babati sa kaarawan? May dala ba kayong imbitasyon? Anong imbitasyon? Shen Diengli, baka hindi nyo narinig ng mabuti. Ang sabi ko ay galing ako sa Shujia ng Haicheng. At ano naman, may imbitasyon ba kayo? Kung wala ay lumayas kayo rito. Tagapagbantay ka lang.
Anong karapatan mong makipag-usap sa amin ng ganyan? Anong sabi mo? Ulitin mo nga ang sinabi mo. Sandali. Sandali lang, Chen Dingli. Huwag po kayong magalit. Nagbibiro lang ang asawa ko kaya huwag na po kayong magalit. Ano bang ginagawa mo? Wala kang galang. Siya si Chen Dingli ng Haicheng. Kapag kinalaban mo siya, paano na ako makakapagtrabaho sa Haicheng sa susunod? Shulang, anong kinatatakutan mo? Ikaw ang panganay na anak ng Shujia. Bakit? Hindi mo na ba kayang labanan kahit ang isang asong bantay ngayon? O baka naman may kinakaharap na problema ang Shujia nyo ngayon? Mahal, masyado kang nag-iisip. Ang Shujia natin sa Haicheng ay ilang henerasyon ng tanyag na pamilya. Paano naman ito magkakaproblema? Natatakot lang ako na baka nagalit natin si Chen Dingli at baka madamay pati ang pinakamayamang tao. Kapag nangyari iyon, hindi ba't mababaliwala ang mga plano natin? Sa bagay, may punto ka. Pero kahit sa pinto ng hotel ay hindi tayo makapasok, paano pa kaya natin makikita ang pinakamayamang tao? Imbitasyon lang naman iyon, di ba? Mahal, sukan mong gamitin ang mga koneksyon ng pamilya mo. Siguradong makukuha mo iyon ng mabilisan. Napakarami na ng utang ng ating Shujia ngayon. Sino pa ba ang rerespeto sa atin? Saan naman ako kukuha ng imbitasyon para sa iyo? Mahal, ang imbitasyon para sa kaarawan ng ina ng pinakamayamang tao sa Haicheng ay hindi madaling makuha. Ang mga darating para bumati ay pawang mga tanyag at mayamang pamilya. Wala rin tayong naging paghahanda, kaya siguradong huli na ang lahat ngayon. May punto ka. Ang mga makakadalo sa piging na ito ngayon ay siguradong mayayaman at makapangyarihan. Mukhang hindi na talaga tayo mapapansin. Hindi naman siguro ako huli, di ba? Heto ang imbitasyon. Hindi po kayo huli, Wang Xian. Dumating po kayo sa tamang oras. Tuloy po kayo sa loob. Salamat po. Ang matandang probinsya ng iyon, paano siya nakapasok? Chen Dingli, bakit nakakapasok ang taga-bukid na ito? Gayong ito ay piging ng pamilya ng pinakamayamang tao? May hawak na imbitasyon si Wang Shen na personal na ibinigay ng pinakamayamang tao kaya syempre maaari siyang pumasok. Mayroon ba kayo? Kung wala, layas. Tara na nga. Ang galing mo talaga, mahal ko. Alam mo pala kung nasaan ang likurang pinto ng Haisieng Dujian. Syempre naman, kilalanin mo muna kung sino asawa mo. Pero nakakapagtaka lang, bakit kaya kakilala ng Haicheng Xiufu ang mga taga-bukid na iyan? Sino ba naman ang walang mahirap na kamag-anak? Gaya na lang ng probinsya ng ate mo. Mahal, maghintay ka muna rito sandali. Titingnan ko lang kung nasaan ang pamilya ng Haicheng Xiufu. Napakagarbo naman ng bulwagang ito. Aba, ang ganda ng pagkasulat ng karakter na ito para sa mahabang buhay. Xiaoyu, pasensya na at nakaabala pa ako sa iyo. Ma, basta magustuhan nyo, ayos lang. Go Xiaoyu. Gu Yuqing. Gu Yuqing. Nakita ko kayong pumasok sa pinto kanina. Mukhang hindi nga ako nagkamali. Anong ginagawa mo rito? Ako dapat ang nagtatanong yan sa iyo, di ba? Kayong mga promdi, ang lakas ng loob ninyong pumunta rito, lumayas na kayo agad. Sino ang sinasabihan mong lumayas? Ako ang masusunod dito. Sa tingin ko, ikaw ang dapat lumayas dito. Hindi ka welcome rito. Ikaw ang masusunod? Ay sus, napakayabang mo naman. Natatakot talaga ako. Mukhang kayong mga ignorante ay talagang hindi alam kung para kanino ang handaang ito ngayong araw. Ang lakas talaga ng loob ninyong sumugod dito. Hindi nyo alam ang kinalalagyan nyo. Siyempre, alam namin. Sinong nag-organisa ng handaan kung hindi kami darating? Para kanino pa ang handaang ito? Anong ibig mong sabihin? Alam ko na. Isinama mo ang mga mahihirap mong kamag-anak dito para lang manghingi ng pabor, tama ba? Manghingi ng pabor? Gu Yuqing, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Nahihiya ka ba dahil nabuking kita? May nagdadaos ng handaan dito, at kayong mga ito na nakasuot ng ganyan, ay tumatalon-talon at nagsasayaw dito. Wala ba kayong kahihiyan? Ano pa ang balak nyo? Hindi ba't gusto nyo lang makalamang? Gu Yuqing, ngayong araw ang mahalagang selebrasyon ng biyanan ko, at wala akong panahon para makipag-usap sa iyo. Umalis ka na agad, kung hindi ay tatawag ako ng guwardiya. Nagagawa mo pang magpanggap ng ganyan? Tatawag ng guwardiya? Sino ka sa akala mo? Ito ang unang salusalo naming magpamilya, kasama ang manugang ko. Sinasabi ko sa iyo, kapag nanggulo ka pa, at sinira ang handaang inihanda ng manugang ko para sa akin. Hindi kita mapapalampas. Naku po, nakakatawa ka talaga. Tama ba ang narinig ko? Sinasabi mo bang dito gaganapin ang salo-salo nyo ngayong araw? Ang handaang ito ay talagang para sa pamilya namin. Pero wala tayong kaugnayan sa isa't isa. Hindi kita kapatid at hindi rin ako ang ate mo. Wala tayong anumang ugnayan, kaya wala kang karapatang pumunta rito. Kayong mga taga-bukid, masyado na kayong nagmamarunong. Akala nyo ba ay magiging kauri na kayo ng mayayaman? Tignan nyo muna ang mga sarili nyo. Kung makakapagdaos kayo ng handaan sa ganitong lugar, edi ang pinakamayamang tao sa Haicheng ay bayaw ko na.
Kung nagawa mong lumusot ng palihim sa likurang pinto, bakit hindi ako pwedeng magdaos ng salo-salo ng pamilya rito? Sino ang nagsabing palihim akong pumasok sa likurang pinto? Sasabihin ko sa'yo, mismong ang may-ari ng piging na ito ang nag-imbita sa akin. Mismong nag-imbita? Akin na ang imbitasyon at titingnan ko. Nabalitaan ko na ang lahat ng dumadalo sa piging na ito ay may mga imbitasyon. Nasaan ang imbitasyon? Siyempre, mayroon akong imbitasyon, pero bakit ko naman ito ibibigay sa iyo? Sino ka sa akala mo? Hindi ko iimbitahan ng baliw na ito. Gu Xiaoyu, wag ka ng maraming satsat. Bilisan mo at isama mo na ang mga mahihirap mong kamag-anak at umalis na kayo bago pa dumating ang mga bisita at makita ang mga prom ding ito. Nakakahiya naman. Lalong-lalo na itong biyunan mong mukhang probinsyana sa tabi mo. Malas siyang tingnan. Ikaw na bata ka. Bakit ganyan ka magsalita? Napakasakit pakinggan. Sinong sinasabi mong malas? Gu Yuqing, naging bastos ka at nagsalita ng kung ano-ano sa kasal ko. Maari ko itong palampasin alang-alang sa dati nating pinagsamahan. Pero ngayong araw ay mahalagang okasyon para sa biyunan ko. Kapag sinubukan mong galitin siya, hinding-hindi kita mapapalampas. Anong akala mo, sasaktan mo ako? Gu Xiaoyu, hindi ito ang bulok mong probinsya. Ito ang Haicheng, teritoryo ko ito. Pwede pa kayong magpanggap doon sa baryo, pero pati ba naman dito magpapanggap pa rin kayo? Nagpapanggap? Hindi kailanman kailangan magpanggap ng asawa ko. Kahit nasa probinsya man o nasa Haicheng, ibibigay ko sa asawa ko ang lahat ng gusto niya. Ang mga taong kinamumuhian ng asawa ko, palalahuin ko rin sila. Gu Xiaoyu, hindi ko akalain na ituturing ka palang parang ginto ng asawa mong magsasaka. Dati sa handaan ng kasal niyo marami kayong kasama, pero ngayon, hindi na ako natatakot sa inyo. Sasabihin ko sa inyo, nandito rin ang asawa ko ngayon. Ang asawa ko ang panganay na anak ng Shujia ng Haicheng, hindi siya kayang banggain ng asawa mo. Ang panganay na anak ng Shujia ng Haicheng, dahil sinabi mo iyan, gusto ko tuloy siyang makilala ng husto. Kapag dumating na ang asawa ko, tingnan natin kung makakangiti pa kayo. Mahal, Mahal. Sila iyon, doon sa Linjiakun. Inapi nila kami ni Mama. Sila yon. Sila yung mga nasa Linjiakun. Na umapi sa akin at sa nanay ko. kayo pala yon. Ang lakas ng loob niyong apihin ang asawa ko. Kilala niyo ba kung sino ako? Kung ayaw niyo ng gulo, magmadali kayong humingi ng tawad sa asawa ko. Kung hindi, titiyakin kong magsisisi kayo. Napakayabang mo naman. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang panganay na amo ng Shujaya, di ba? Tama, ang talas ng mata mo. Ngayong alam niyo na kung sino ako, sinong nagbigay sa inyo ng lakas ng loob para apihin ang asawa ko? Ang Shujia ng Haicheng. Naaalala ko, malapit na yatang mabangkarote ang Shujia, di ba? Bangkarote. Sinong nagsabi niyan? Paano namang mababangkarote ang Shujia namin? Sige na, huwag ka nang magpanggap. Ang pakikipag-isang dibdib mo sa Gujia ay para lang perahan ang Gujia at saka muling makabangon, di ba? Mahal, huwag kang maniniwala sa pinagsasabi ng mga taga-probinsyang ito. Masyadong malaki ang negosyo ng Shujia para mabangkarote. Huwag kang mag-alala. Gu Yuqing, sa totoo lang, minsan ay naaawa talaga ako sa iyo. Mula pagkabata, lahat na lang ay inaagaw mo sa akin. Pero mayroon ba talagang kahit isang bagay na gusto mo talaga? Inagaw mo ang lahat, pero sa huli ay malalaman mo na wala ka palang napala. Mahal, wag na natin silang pansinin. Tara na. Hinto. Gu Xiaoyu, akala mo ba ay kilalang-kilala mo na ako? Sasabihin ko sa'yo, talo ka na simula pa noong araw na isinilang ako. Sa buhay na ito, nakatadhana kang yurakan ko lang sa ilalim ng aking mga paa. Mahal, huwag mo nang aksayahin ang oras mo sa mga probinsyanong ito. Hindi pa huli ang lahat para turuan sila ng leksyon pagkatapos nating asikasuhin ang mahalagang bagay. Gu Xiaoyu, sasabihin ko sa'yo ang totoo. Sa totoo lang ay narito kami ngayon. Para sadyang dumalo sa ika-60 kaarawan ng ina ng isang bilyonaryo sa Haicheng. Kapag nakasandal na tayo sa mayamang negosyante ng Haicheng, ay tuluyan nang babangon ang Gujia sa oras na iyon, kahit umiyak ka pa at magmakaawa sa akin, ay hinding-hindi na kita hahayaang makabalik pa sa Gujia. Ang pinakamayamang tao sa Haicheng, mukhang napakagaling naman yan. Ang pinakamayamang tao sa Haicheng, mukhang napakagaling naman. Pero alam niyo ba kung ano ang pangalan at hitsura ng pinakamayamang tao sa Haicheng na ito? Ang pinakamayamang tao sa Haicheng, tiyak na napaka-gentleman at napakakisig, kahit hindi namin alam ang hitsura ng pinakamayamang tao o kung ano ang pangalan niya. Pero makakasiguro ako na kapag humarap siya sa amin ay tiyak na makikilala namin siya agad. Tama ang asawa ko. Kayong mga ignorante, anong tinatawanan niyo? Ang tinatawanan namin ay ang pagiging bulag niyo sa katotohanan. Kahit na ang tunay na pinakamayamang tao sa Haicheng pa ang nasa harap niyo, ay hinding-hindi niyo siya makikilala.
Akala nyo naman kung nakita nyo na ang pinakamayamang tao. Siyempre nakita ko na ang pinakamayamang tao sa Haicheng. Hindi lang sa nakita ko siya, kundi makakasama ko pa siya habang buhay. Sa tingin ko ay nababaliw na ang babaeng ito, nananaginip ng gising. Tama na. Marami na akong nasabi. Kaya pakiusap, lumayas na kayo ngayon din. Palalayasin mo kami ng ganoon na lang? Sa anong karapatan? Sino ka ba sa tingin mo? Dahil ang piging ng pamilyang ito ngayong araw, ay kami ang nag-organisa. Wala tayong anumang relasyon, kaya wala kayong karapatang dumalo sa handaan ng biyanan ko. Rentahan ninyo ang Haisheng Dudyan? Nagdaraos kayo dito ng piging para sa kaarawan, isa lang kayong grupo ng mga mahihirap na magsasaka mula sa liblib na lugar. Akala nyo ba talaga ay kayo na ang pinakamayamang tao? Tama? Ako nga ang pinakamayamang tao sa Haicheng. Nakakatawa naman yan. Bakit? Hindi ba ako mukhang ganoon? Siyempre hindi. Kung ikaw ang pinakamayamang tao sa Haicheng, edi ako na ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Hindi ko ba alam ang totoong pagkatao mo? Isa ka lang magsasakang ipinanganak at lumaki sa Linjiakun. Bakit? Hindi ba pwedeng maging pinakamayaman ng isang magsasaka? Siyempre hindi. Ang isang mababang maya ay hinding-hindi magiging isang phoenix sa buhay na ito. Mahal, mali ang sinabi ko kanina. Kahit sabihin ko pa sa kanila kung sino ka, ay hindi rin sila maniniwala. Sige, hindi ba sabi ninyo na ang pinakamayamang tao sa Haicheng ay narito? Para magdaos ng piging para sa kanyang ina? Tumingin kayo sa labas? Kaninong pangalan ang nakasulat doon? Pupunta kami? Akala nyo ba natatakot kami sa inyo? Paanong nangyari ito? Bakit litrato ng matandang babaeng ito ang nasa itaas? Paano naging posible iyon? Bakit litrato ng matandang babaeng ito ang nandoon? Alam ko na, Gu Xiaoyu. Siguradong inilagay nyo na ang litratong ito rito ng maaga para lang sadyang lokohin kami, hindi ba? Kayong mga taga-bukid, napakalakas talaga ng loob nyo. Pati ang piging para sa kaarawan ng pinakamayamang tao sa Haicheng ay pinangahasan niyong guluhin. Kayong dalawa, napakalawak naman ng imahinasyon nyo. Kailangan ba talaga naming magsinungaling para lang sa inyo? Gu Xiaoyu, naiinggit ka lang dahil nakapag-asawa ako sa Shujia, habang taga-probinsya naman ang napangasawa mo. Ginagawa mo ang lahat ng paraan para lang patunayan na mas maganda ang napangasawa mo kaysa sa akin. Gu Xiaoyu, baka nababaliw ka na. O baka naman hindi mo na mapaniwalaan ang mga bagay na nakikita ng sarili mong mga mata. Gu Xiaoyu, huwag mo na akong lokohin at huwag mo na ring lokohin ang sarili mo. Sinasabi ko sa'yo, mayaman ang napangasawa ko, taga-probinsya naman ang napangasawa mo. Ang bagay na ito, kailanman ay hindi na magbabago sa buhay na ito. Ikaw talaga, napakaawa-awa mo naman. Hayaan mo na. Ngayong araw ang piging para sa kaarawan ng biyanan ko, ayaw kong sirain ang araw ko. Mabuti pang umalis na kayo agad. Sa tingin mo ba lalabas kami dahil lang sinabi mo? Sinasabi ko sa'yo, kailangang makita ko ang pinakamayamang tao ngayong araw at ibubunyag ko ang lahat sa harap niya. Pinakamayamang tao. Nasaan ka na ba, pinakamayamang tao? May grupo ng mga magsasaka na nanggugulo dito sa inyong ballroom. Oo nga, pinakamayamang tao. May mga taga-bukid dito na nagpapanggap na kamag-anak nyo. Lumabas kayo at tingnan nyo ito. Naku, manugang ko. Hanggang kailan ba sila magkakalat ng kahihiyan? Kaming mga taga-probinsya, kahit makapalang mukha, hindi namin kayang sikmurain ng mapahiya ng ganito. Isipin nyo na lang na palabas ito para sa inyo pinakamayamang tao. Pinakamayamang tao. Bihira lang ang Pinakamayamang tao. ganitong pagkakataon. Panoorin Pinakamayamang natin tao. mabuti ito. Oo nga. Ano ang binubulong-bulong nyo dyan? Bakit? Natatakot na ba kayo? Natatakot. Natatawagin namin ang totoong pinakamayamang tao? Tama ba? Sino ang nag-iingay dito? Hindi nyo ba alam na ito ang piging para sa kaarawan ng ina ng pinakamayamang tao? Hindi nyo ba alam na piging ito para sa kaarawan ng ina ng pinakamayamang tao? Chen Jianli, tamang-tama ang dating nyo. Tinulungan ko kayong mahuli ang isang grupo ng mga taga-bukid na nagpapanggap na pinakamayamang tao ngayon. Sila iyon. Sinong taga-bukid? Sila nga. Sino ka ba sa akala mo? Para pagsalitaan ng ganyan ang pamilya ni Lin Xianxiang? Chen Diyingli, ano po bang ginagawa nyo? Kilala nyo ba talaga ang mga taga-bukid na ito? Siyempre, kilala ko sila. Sila ang aming mga espesyal na panauhin. Paanong nangyari iyon? Sila ay mga siga lang sa probinsya, nakilala lang doon sa baryo nila, habang ito ang pinakamagarang hotel sa Haicheng. Paano nyo naman sila makikilala? Si Lin Xianxiang ang pinakamayamang tao sa Haicheng. Ngayon ang piging para sa kaarawan ng ina na inorganisa ni Gu Xiaodian at sinira ninyong dalawa ang lahat. Pasensya na po at nabulabog kayo. Palalayasin ko na sila ngayon din. Paanong nangyari iyon? Hindi talaga ito maaari. Ano? Hanggang ngayon ayaw mo pa ring maniwala? Akala nyo ba talaga na ang manager ng Haisheng Dujan ay makikipagsabuatan sa amin para magsinungaling? Patay na, katapusan ko na. Sira na ang lahat. Hindi ko akalaing siya nga ang pinakamayamang tao.
Napakasama ng ginawa ko kanina. Kasalanan mo ito lahat. Napakatanga mo dahil sa iyo ay nakabangga ko ang pinakamayamang tao. Gu Xiaodie, ate, bayaw, ang nangyari kanina ay isa lang malaking pagkakamali. Pamilya naman tayo, kailangan niyo akong tulungan. Kapag hindi niyo ako tinulungan, siguradong babagsak na ang negosyo ng Shujia. Pagkalugi. Bangkarote? Lang, ano ba ang sinabi mo kanina? Babangkarote na ba ang Shujia? Gu Yuqing, matagal ko na itong sinabi sa iyo. Napalamuti lang ang Shujia sa labas, pero sa totoo lang ay bulok na ito sa loob. Sadyang ayaw mo lang talagang maniwala. Nasaan na ang perang ibinigay ko sa iyo? Ibalik mo sa akin? Ibalik mo sa akin. Anong pera mo? Ngayong kasal ka na sa akin, asawa na kita, kaya pera na iyan ng pamilya ko. Lang, hayop ka. Paano mo ako nagawang lokohin? Hindi ako takot na sabihin sa iyo, kaya lang naman kita pinakasalan noon. Ay para lang makuha ang kaunting pera ng pamilya nyo para pambayad ng utang? Dahil kung hindi dahil doon, sa liit ng pamilya nyo, sa tingin mo ba makakakasok ka sa Shujia? Gu Xiaodie, alam ko na ang babaeng ito ay laging kalaban nyo. Huwag kayong mag-alala, kampi ako sa inyo. Bukas na bukas din, makikipagdiborsyo na ako sa kanya. Sa oras na iyon, ay wala nang matitira sa kanya. Isipin mo na lang na ito ang paraan ko para makaganti ka, ayos ba? Master Shu, hindi ko matutulungan diyan. Mataas kang tao mula sa lunsod, at kami ay mga taga-bukid lang. Saka, kumpara kay Gu Yuqing, mas kinasusuklaman kita, itong mapagpanggap na at makasariling lalaki. Chen Dayingli, ayaw kong makita ang taong ito. Nakakadiri siya. Kayo sa Shujia, maghanda na kayong malugi. Tao, Gu Xiaodie, pakiusap. Iligtas mo ang aming Shujia. Pakiusap. Pakiusap. Gu Yuqing. Nagsisisi ka na ba ngayon? Ate, patawad. Nagkasala ako sa iyo. Marami akong nagawang mali at nasaktan kita noon. Pero ate kita, ikaw ang pinakamalapit sa akin. Mula bata pa tayo, ikaw na ang pinakamabait sa akin. Alam kong hindi mo ako matitiis, di ba? Tama na. Itigil mo na ang pag-arte mo. Hindi kita kapatid, at hindi mo ako ate. Ate, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Ate, wag mo akong pabayaan. Ate, Yuqing, anong nangyayari? Yuqing, anong nangyayari? ma, niloko tayong lahat. Bangkarote na ang Shujia. Nakipag-isang dibdib sila sa ating Gujia. Para lang pag nakawan ang Gujia ng pera para pambayad sa sarili nilang mga utang. Maging ang sarili kong mga naipon ay naibigay ko na rin sa kanya. Ano? At isa pa, ang lalaking pinakasalan ni ate ay ang pinakamayamang tao sa Haicheng. Hindi nyo inaasahan to, no? Naisahan kayo ng sarili nyong katusuhan. Kung ako ang nakasal sa Shujaya noong una pa lang, at si Yuqing naman ang napunta sa probinsya, siguro ay magkaiba ang tadhana nating dalawa ngayon. Xiaoyu, pamilya naman tayo. Pinanood kitang lumaki mula noong bata ka pa. Sa pagitan ng ina at anak, wala namang galit na nagtatagal. Alang-alang sa pinagsamahan natin ng maraming taon, huwag ka na sanang magtanim ng sama ng loob sa amin, maaari ba? Mismong kasal ko, di ba ikaw ang nagsabing puputulin mo na ang ugnayan sa akin? Tapos ngayon ay lumalapit ka para magmakaawa sa akin. Isang pagkakamali lang yon. Lahat ng yon ay hindi pagkakaunawaan. Xiaoyu, talaga bang matitiis mong makitang wala kaming matitirhan ng kapatid mo? Ikaw lang ang makakatulong sa amin ngayon. Tulong? Paano kita tutulungan? Ang asawa mo ang pinakamayamang tao sa Haicheng, ang perang ito ay barya lang para sa kanya. Hindi naman kami hihingi ng marami. Ilang 10 milyong piso lang ang kailangan namin. Pangako na hindi na kami nanggugulo sa buhay nyo. Ilang 10 milyong piso. Ang kapal talaga ng mukha nyo. Makinig kayong mabuti sa akin. Wala na akong kinalaman sa inyo. Ako si Gu Xiaoyu. Wala kahit isang kusing na makukuha sa akin. Anong karapatan mong tumanggi? Ate kita, at ang pinakamayamang tao sa Haicheng ay ipinaubaya ko lang sa iyo. Anong ibig mong sabihin sa mga sinasabi mo? Oo, tama. Tama ang sinabi ng anak ko. Malinaw na nakasulat sa kasunduan na ang anak ko dapat ang ikakasal sa probinsya. Ngayon ay itatama ko na ang lahat. Ikaw, makipagdiborsyo ka agad kay Gu Xiaoyu at pakasalan mo ang anak ko. Kung hindi, ay hindi tutupad sa pangako ang pamilya Lin. Ay, balae. Nakita mo na ng malinaw, di ba? Ang anak ko dapat ang ikakasal sa anak mo, sa halip na si Gu Xiaoyu. Ito ang napagkasunduan ng pamilya Lin at ng aming Gujia noon pa. Ang sinumang hindi tutupad sa kasunduan sa kasal, ay isang kahihiyan sa ating mga ninuno. Ikaw lang? Sige. Kaming mga taga-bukid ay may sariling pamantayan sa pagpili ng manugang. Hindi basta-basta ang makakapasok sa aming pamilya. Tita, marunong po ako sa lahat ng gawaing bahay. Huwag po kayong mag-alala dahil kapag nakasal na ako sa inyo ay pagsisilbihan ko po kayo ng mabuti. Kaming mga taga-bukid ay hindi kailangan ng pagsisilbi.
Ang kailangan mo ay maging katulad ni Xiaoyu na mayroong mga kasanayan. Anong klaseng mga kasanayan iyon? Pagsasaka, pagmamaneho ng traktora, paggawa ng pestisidyo, at saka marunong mag-livestream para magbenta ng pakwan. Ma, ano ba ang mga ito? Kung kahit ang mga ito ay hindi mo kaya, bakit pa kita dapat tanggapin? Anong karapatan mong magpakasal sa pamilya Lin namin? Kami ay may kasunduan sa kasal. Wala akong pakialam sa lintik na kasunduang iyan. Walang sinumang makakaagaw sa mahal kong menugang babae. Kayo... Tama na! Nirerespeto kita bilang nakatatanda kay Xiaoyu, kaya hindi na kita papatulan o sasaktan pa. Ngayon, isama mo ang anak mo at umalis na kayo rito. Huwag niyo nang gambalain ang aming salusalo. Hindi ako papayag. Bakit? Gu Xiaoyu, napakaswerte mo. Bakit nakuha mo ang pinakamayamang tao sa Haicheng habang ako ay paulit-ulit na naloloko? Bakit? Ako maswerte? Paano mo nasasabi ang mga ganyang bagay? Kung hindi ko lang nakilala ang asawa ko at ang biyanan ko, marahil ay magiging napakamalas ko sa buhay. Isipin mong mabuti, sa Gujia, sino ba talaga ang palaging pinapaboran at minamahal? Gu Yuqing. Hindi ka natalo dahil sa swerte, kundi natalo ka dahil hindi ka marunong makontento kailanman. Gu Xiaoyu? Huwag kang masyadong magmayabang. Umaasa ka lang naman sa asawa at biyanan mo ngayon. Kung wala sila, wala kang silbi. Kung wala sila, nandito pa kami. Tingnan ko lang kung sino mangangahas na apihin si Xiaoyu. Tingnan ko lang kung sinong mangangahas na apihin si Xiaoyu. Tama. Tinulungan tayo ni Xiaoyu sa pagpuksa ng peste at pagbubungkal ng lupa at tinulungan din niya tayong maibenta ang ating mga produktong bukid. Kung wala siya, wala ang kasalukuyan ng ating Linjia-kun. Ang sinumang mang-api kay Xiaoyu ay kaaway ng buong nayon natin. Tama ba ako lahat? Oo. Nakita mo na? Kahit na noong nagpakasal ka, ay ikaw talaga iyon? Hindi pa rin kita magugustuhan. Ang mga tao sa Linjia-kun ay lalong hindi magkakagusto sa iyo. Dahil sa anumang aspeto, hinding-hindi ka makakapantay kay Xiaoyu. May isa pang bagay. Sana ay huwag ninyo itong pagkamalan. Sa totoo lang, ikaw ang palaging pinapaboran ni Ama. Dahil matagal na niyang alam na ang Shujaya ay malapit ng mabangkarote. Kahit bago pa siya mamatay, ang iniisip lang niya ay ang protektahan ka at pagkatapos ay itapon ako sa impyerno. Pero hindi ko rin siya sinisisi. Dahil itinuring ko kayong pamilya noon. Simula sa araw na ito, huwag na tayong magkita pang muli. Xiaoyu, kasalanan ko ang lahat dahil gusto ko ang ari-arian ng Gujia, kaya nilayo ka ng tatay mo. Kaya kung may sisisihin ka man ay ako na lang at wala itong kinalaman kay Gu Yuqing. Ikaw? Nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo naman ng pagkakataon ng kapatid mo. Bigyan siya ng pagkakataon? Hindi naman siguro aabot sa ganoon. Kahit wala na ang suporta ng Gujia, malakas naman ang pangangatawan ni Gu Yuqing at kaya niyang magtrabaho para sa sarili niya. Tiyak na kaya niyang buhayin ang sarili niya. O kaya naman, gusto niyo bang hanapan ko kayo ng trabaho? Trabaho? Anong trabaho? Siyempre ang magbungkal ng lupa sa bukid. Kung hindi nyo alam kung paano, tuturuan ko kayo. Sa totoo lang, ang pagiging isang magsasaka at ang pagtatrabaho ng mag-isa ay mabuti rin naman. Mag-aaral magbungkal ng lupa? Maging isang magsasaka. Ako, Mahal, inay, at sa inyong lahat mga kanayon, magsisimula na ang handaan para sa kaarawan. Huwag na nating sayangin ang oras, tuloy na po kayo sa loob. Sige. inay, ayaw kong maging magsasaka. Ayaw kong magtrabaho sa bukid. Mahal, Oh, mahal! Di ba usapan natin na magpahinga ka na lang sa kwarto? boring na kasi masyado sa bahay. At saka, sapat na nandyan ka. Kumuha ka pa ng 6 na yaya para lang alagaan ako habang buntis. Hindi naman ako kung sinong mayamang senyorita. Eto. Hindi ko naman desisyon to Sabi iyon ni nanay. Ayaw lang niyang kulangin ka sa nutrisyon. Baka kasi manghina ang katawan mo? Anong nutrisyon pa? Tumaba na ako ng mahigit 10 kilo at ang taba na rin ng mukha ko. Kahit ano pa ang hitsura mo, ikaw pa rin ang pinakamaganda para sa akin. Mrs. Nilin, hay naku, maraming salamat talaga sa iyo. Yung ginawa mong pamatay peste, talagang napaka-epektibo. Ngayong taon, walang kahit anong peste kaya ang laki ng ani. Oo nga, salamat talaga kay Xiaoyu. Ngayon, mahigit 10 nayo na sa paligid ang nag-o-online selling. Yung mga pakwan, mansanas at milokoton, hindi na mahirap ibenta. Ngayon, ang mga tao sa buong paligid ay yumayaman na. Mahal, bakit ba ang galing-galing mo? Parang pakiramdam ko hindi na kita deserve. Tama na, huwag ka nang mambola. Sige, uwi na tayo ng maaga dahil naghihintay na si nanay. Opo, Tara na. Sige, madalas sabihin ng mga tao,
na sa malawak na lupain, walang puwang ang makitid na pag-ibig. Habang mas lumalapit ka sa kalikasan at lupa, mas mauunawaan mo ang laya at tapang. Dapat mong tandaan na ang kahulugan ng buhay ay nasa iyo at hindi sa idinidikta ng iba. Huwag mong hayaan na ang masamang sitwasyon ay pumatay sa matagal nang inaasam na bagong simula. Ang buhay ay dapat na 10,000 beses na paglaya mula sa bahay uod para maging paru-paro.